Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ito po ay tinatawag na Divine Mercy Sunday, ang linggo ng mabaging awa ng Diyos, na kung saan ang Panginoon ay napakita sa kanyang mga alagad. At 3 beses silang binati ng sumainyo ang kapayapaan. Una, sinabi ng Panginoon sa kanila, sumainyo ang kapayapaan upang pawiin ang kanilang takot sapagkat ang mga alagad ay nagsama-sama dahil sila natatakot sa mga Hudyo na maaaring sapitin din nila ang sinapit ng Panginoon na mapako sa krus. Kung kaya't gayon na lamang kanilang pag-alala. Ngunit dumating ang Panginoon at napakita sa kanila at sinabi, tingnan niyo ang aking mga kamay, ang aking tagiliran. Tuwan-tuwa ang mga alagad sapagkat parang nakakita sila ng isang taong gumaling mula sa karamdaman at hindi lamang nakatayo at malakas, kundi bagkus siya ay nanggaling sa kamatayan at muling nabuhay. Kung kaya't ang takot na kanilang naramdaman ay napawi ng kapayapaan na dulot ng ating Panginoon na muling nabuhay. At sa pangalawang pagkakataon, binati uli sila ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. At sa ikalawang pagkakataon na ito, sila ay tumanggap ng kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. Matapos silang hingahan ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan ay natanggap ng mga alagad. Kung kaya't ang patawarin nila dito sa lupa ay patatawarin din sa langit. Ang hindi nila patawarin ay hindi nga pinatatawad. Kung kaya't bukod sa takot, ay binigyan sila ng lakas ng loob ng kapangyarihan na pawiin ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At sa pangatlong pagkakataon, muli nagkakatipon ng mga alagad, ay dumating ang Panginoon. Lumagos siya sa puwentong nakasarado, kung kaya't hindi siya nagpakita ng ano pa mang lakas at kababalaghan, kundi bagkus ang lakas na muling pagkabuhay ay nakaka-penetrate sa bato o sa pinto, kung kaya't siya'y lumagos sa mga ito. At binanggit niya uli, sumainyo ang kapayapaan. At si Tomas na nakita niya ay sinabihan, lumapit ka dito, Tomas. Ipasok mo yung daliri sa butas ng aking kamay at ang iyong kamay sa aking tagiliran. At parang binuhusan ng malamig na tubig si Tomas at kanya nasabi, Panginoon ko at Diyos ko, sapagkat muling nabuhay si Jesus, ang Panginoon ay tunay na makapangyarihan at sa kanyang pagiging Diyos ay binigyan niya ng muling pag-asa ang sambayanan. Pag-asa para sa mga tao nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Pag-asa para sa mga taong namatay na sa kasalanan, ngunit binigyan ng muling pagkabuhay. Pag-asa na pagkakaloob sa mga tao na nananalig sa Panginoon. Kung kaya't yung 3 pagbati ng kapayapaan ay una, pumapawi sa takot. Pangalawa, nagbibigay ng lakas ng loob. At pangatlo, nagbibigay ng pag-asa. Ganyan din naman sa ating buhay. Maaaring tayo ay natatakot
sa maraming bagay tulad ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, tulad ng mga digmaan, mga krisis sa ekonomiya, pagtaas ng mga bilihin, pagkagutom ng mga na, nawawala ng pag-asa, at mga kahinaan tulad ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng langis. Ang lahat na ito ay mga nakabibigay sa atin ng takot. Pero huwag tayong matakot sapagkat ang lahat na ito ay napagtagumpayan ng Panginoon. Ang kasalanan at ang kanyang kamatayan ay napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Kaya tulad ni Tomas, tayo rin ay sumigaw ng Panginoon ko at Diyos ko bilang pagtanggap sa kapangyarihan ng Diyos at pagtitiwala kay Kristo na muling nabuhay. Amen.